May bagong pahiwatig ba sa misteryosong pagkamatay at pagtatapon kay Celeste Rivas Hernandez? Ang 14 anyos na natagpo ang patay sa kotse ng mga awit na si David. Lumabas na ang pribadong investigador na nagsisiyasat sa kasong ito ay naglabas ng isang nakakagulat na revelasyon sa social media. Pag-usapan natin ito. Welcome sa Sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. May update tayo kay David na dapat pag-usapan. Maaaring magbigay ito ng ideya kung ano ang nangyari kay Celeste Rivas Hernandez. 14 na natagpo ang patay sa isang Tesla na di umano'y nakarehistro kay Singer David noong Setyembre sa Los Angeles, wala pang naaresto o kasong isinampa. May mga ulat, lalo na mula sa TMZ, na posibleng may isang investigative grand jury sa Los Angeles na maaaring nakikinig ng mga ebidensya. May mga naunang sidebar na kami tungkol dyan, pwede ninyong tingnan lahat. Pero isang pangunahing tanong na wala pa tayong sagot at mula sa forensic na pananaw, marahil ay isang nagpapakomplikang salik, ay ano ang nangyari kay Celeste? Paano siya namatay? Ano ang tunay na kalagayan ng kanyang katawan? Paano siya nailipat? Kaya naman napaka-interesante ng update na ibabahagi ko ngayon. Gusto mong pag-usapan ang nagpapakomplikado. Alam mo ba kung ano pa ang nagpapakomplikado? Ang katotohanang hindi pa inilalabas ang sanhi at paraan ng pagkamatay. At ang mga detalye mula sa opisina ng medical examiner ay tinatakan ng korte. Ayon sa opisina ng medical examiner, noong alas 10:54 ng umaga Nobyembre 21 natanggap ng Los Angeles Medical Examiner ang court order mula sa Los Angeles Police Department para maglagay ng security hold sa kaso. 2,025,452 Celeste Rivas Hernandez. Hindi pwedeng ilabas o i-post sa website ang anumang record o detalye tungkol sa kaso, kasama ang sanhi ng pagkamatay at ulat ng medical examiner, hanggat walang karagdagang abiso. At pagkatapos meron kang Robbery Homicide Division na naglabas ng pahayag hindi lang tungkol dito, kundi pati na rin sa media na nag-uulat na si Celeste ay pinugutan ng ulo at ang kanyang katawan ay alinman sa ganap o bahagyang nagyelo. Ngayon ito ay pangunahing batay sa ulat mula sa TMZ. Naglabas sila ng pahayag mula sa Robbery Homicide Division ukol sa investigasyon kay Celeste Rivas sa Los Angeles. Ang Los Angeles Police Department ay alam ang mga kamakailang balita na inilathala ng iba't ibang media tungkol sa investigasyon kay David Celeste Rivas at nais nilang linawin ang ilang maling impormasyon na nakapaloob sa kanilang mga ulat. Hindi nagyelo ang katawan ni Celeste Rivas nang matagpuan noong Setyembre 8, 2025 at hindi rin siya pinugutan ng ulo. Hiniling ng LA Police Department na iselyo ang record ng investigasyon ng Los Angeles County Medical Examiner sa pagkamatay ni Celeste Rivas. Ang utos na iyon ay hiniling lamang upang matiyak na ang mga detective mula sa Robbery Homicide Division ang unang makaalam ng mahahalagang impormasyon tungkol sa kanyang pagkamatay bago pa man ang media at publiko. Ang utos ay hindi hiniling upang pahinain ang pagiging bukas o transparency. Sige, ngayon kailangan nating pag-usapan ang update na ito at ang update na ito ay tungkol kay Steve Fisher. Nag-guest na siya dati sa programa. Si Steve ang pribadong investigador na inupahan ng may-ari ng property kung saan daw nananatili si David sa Hollywood Hills. Ang property na yon ay tila malapit sa Tesla. Ang property na yon sa totoo lang ay hinanap ng mga autoridad. Ngayon, lumabas si Steve at nagbigay ng komento tungkol sa kanyang investigasyon kabilang ang ganitong mga bagay. Pero sasabihin ko ito, may ilang bagay na at ang tinutukoy ko ay physical na ebidensya na nandoon sa bahay na yon na maaring may mas malalaking plano pagdating sa pagtatanggal sa kanya at nakakatakot yung mga sadistikong bagay. Sinusubukan naming alamin pa yon. Sana masabi ko pa pero may dahilan kaya hindi ko magawa. Hindi ito tungkol sa kung paano siya namatay kundi kung paano nila planong alisin siya at kung paano naging pansamantalang taguan ng Tesla noon. Nagkataon lang na hindi tama ang timing nila. Pero may ilang bagay talaga na talagang magpapamangha sa'yo. At kamakailan lang siyang napag-usapan sa isa pang episode ng Sidebar kung saan nag-post siya sa X na parang lumalaban tungkol sa posibilidad na makontempt siya ng korte dahil umano sa pagtalakay o pag-uusap tungkol sa isang kaso na tila tinestigahan niya. Lumaban siya sa paratang na iyon at mukhang tungkol ito sa kaso ni Celeste Rivas Hernandez. Hindi pa kumpirmado, pero parang ganoon ang nilalaman ng mensahe niya. Pag-uusapan pa natin ito mamaya. Pero ngayon, base sa mga sinabi niya tungkol sa mga natuklasan niya, ito ang kailangan nating pag-usapan. Kakapost lang niya nito sa X. Sabi niya,
Kahit na mali ang pagkakabigkas ng ilan sa mga sinabi ko, ang totoong sinabi ko tungkol sa ilang bagay na natagpuan sa address ng Doheny ay ito. Mga bagay na inaasahan mong makita sa isang bukirin, hindi sa isang bahay sa Hollywood Hills. Isa sa mga yon ay burn cage incinerator na inia-advertise na umaabot sa 1,600 degrees ang init. Karaniwan, ang cremation ay isinasagawa sa humigit kumulang 1,400 degrees. Hindi legal gamitin ang isang incinerator sa loob ng city limits at wala itong lehitimong gamit sa isang residential property sa Hollywood Hills. May ilan na magsasabi na ang bagay na ito ay ginawa bilang props para sa isang video, ngunit kung ganun nga, maraming malinaw na tanong ang lumilitaw. Bakit ipapadala ang 55 libra na hawla ng ibon sa pribadong bahay at hindi direkta sa prop designer o production house? Bakit ito in order bago umalis para sa world tour at bakit hindi ito nagamit sa kahit anong video production? Mahalaga ring tandaan na may mga karagdagang bagay na naroon na maaring gamitin kasabay ng burn cage. Para maging malinaw, hindi ginamit ang burn cage na ito bago pa ito at nasa kahon pa. Gayunpaman, dahil natagpuan ang mga labi ni Celeste Rivas Hernandez sa trunk ng Tesla, ang presensya ng isang incinerator sa parehong tirahan na konektado sa sasakyang iyon ay natural na nagbubunsod ng mga tanong tungkol sa intensyon. Hindi kinuha ang burn cage nang isagawa ang search warrant. Dahil hindi ito ginamit, mukhang hindi ito mahalaga sa posibleng investigasyong kriminal, pero sa amin, mahalaga pa rin itong konteksto kahit hindi kriminal. Ang burn cage at mga kaugnay na gamit ay naipadala sa maling pangalan kahit tinanggap ng mga residente sa ari-arian. Kasama rito ang litrato ng aktwal na burn cage incinerator sa tirahan at isang larawan mula sa mga materyales sa pag-aanunsyo ng produkto ni Dr. Burns. Hashtag Celeste Rivas Hernandez, hashtag David at isinama nga niya ang mga larawang iyon. Ano ang masasabi natin tungkol dito? Tatawagin ko si Matt Irvin para pag-usapan ito. Retiradong detective at guro sa batas si Matt, kaya't masaya akong makasama ka rito. Matindi talaga ang pahayag ni Steve Fisher nang gawing publiko ito. Ano ang iyong opinyon kung totoo ito? Sa tingin ko, iyong mga sinabi ni Steve Fisher ay talagang pinag-isipan ng mabuti. Hindi ko maisip ang isang lehitimo o inosenteng dahilan kung bakit may tatanggap ng burn cage sa isang pribadong tirahan o bakit ito orderin gamit ang maling pangalan. Ako rin, sa totoo lang, Simulan muna natin, kalimutan mo muna ang iniisip mo. Tungkol sa maling pangalan. Kung sikat siya, ayaw niyang malaman ng iba kung saan siya tumutuloy. Anong masasabi mo? sige, patas lang, pero kung marami siyang kasamahan dahil gagamitin niya ito bilang bahagi ng concert tour o bilang bahagi ng isang video, may staff siya na pwedeng mag-order para sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin ito gamit ang ibang pangalan, pero tama ka rin naman. Maaaring may inosenteng paliwanag dyan. Pero gaya ng sabi ni Steve, no, kung iyon ang layunin ng item, bakit ito ipinadala sa pribadong tirahan? Bakit hindi niya ito dala sa tour? Bakit hindi ito dinala sa isang lugar para gamitin sa paggawa ng video? Gayunpaman, hindi ko rin alam kung bakit hindi kinuha ng LA Police Department ang item na ito. Ibig kong sabihin, kung nagsasagawa ka ng investigasyon tungkol sa isang bangkay na natagpuan sa trunk ng kotse, isa sa mga teorya mo dapat ay inilagay ang bangkay doon para mailipat mula sa pinangyarihan ng pagkamatay at madala ito sa ibang lugar para itago o itapon. At kung tinitingnan mo ang posibilidad na may nagtatangkang itapon ng isang bangkay at nagsagawa ka ng paghahanap sa bahay ng taong iniimbestigahan at nakita mo na mayroong parang home crematorium, bakit hindi mo yun kukunin? Alam ko na kapag nagsisilbi ng search warrant, dapat lang kunin ang mga bagay na pinahintulutan ng korte at inaasahang makita. Sigurado akong walang nag-asang makakita ng ganitong bagay. Kapag may search warrant ka at may nahanap kang hindi inaasahang ebidensya, gumagawa ka ng piggyback warrant. Dagdag lang ito na nagsasabing, hoy, hukom, habang tinitiyak ang search warrant mo, may nakita pa kaming iba. Iniisip naming ebidensya ito, gusto rin naming kumpiskahin yon. Karaniwan itong isang pahinang dagdag na idinadagdag sa iyong warrant. Wala pa akong nakitang hukom na hindi pumirma ron at di ko alam bakit di ito ginawa ngayon. Kaya hayaan mong itanong ko ito sa iyo, Matt, maaari kang maging 100% tama ba? Una sa lahat, kung ipagpapalagay nating totoo ito, na may dinalang burn cage doon, at ipagpalagay natin sandali na hindi ito kinuha ng mga pulis, sige, sabihin nating tama yon. Siguro ang tanong ay, kagaya ng sinabi mo, lampas na ito sa saklaw ng search warrant. Siguro hindi nila ito inamyandahan kahit anong dahilan. O posible ba
Kapag iniisip natin kung ano ang nangyari kay Celeste, wala talagang kahit anong palatandaan ng pagkasunog sa katawan niya at hindi nila tuluyang mapatunayan na ang pagbili at pag-deliver ng incinerator na ito ay may kinalaman sa kanya sa kahit anong paraan. Tama naman ang sinabi na yan at tulad ng sabi ni Steve Fisher, hindi naman nagamit yon. Pero mukhang dahil sa mga pangyayari na natagpuan ang katawan sa trunk ng kotse, hindi pa tapos ang krimen ng pagtatapon ng katawan na may plano o kahit papaano'y simula ng plano para itago o itapon ang katawan. At sa di malamang dahilan, hindi natuloy ang planong iyon. At hindi naman nababawasan ang halaga ng burn cage bilang ebidensya dahil doon. Muling hindi kailangang umabot sa antas ng probable cause para sa pag-aresto ang search warrant. Kailangan mo lang ipaliwanag na nagsasagawa ka ng investigasyon sa isang krimen at na ang bagay na ito ay posibleng ebidensya ng krimeng iyon. Mas mababa ang pamantayan nito kaysa sa kalangan sa pag-aresto at sa palagay ko natugunan na ito base sa pagkakadiskubre sa katawan ni Celeste. Kung may gumamit niyan, maaari ba nitong lubusang sunugin ang isang katawan at wala nang matitirang bahagi ng tao? Wala nang matitirang labi ng tao? Hindi ako pamilyar sa produktong yan. Nagtitiwala ako kay Steve Fisher nang sabihin niyang ang cremation ng tao ay nangyayari sa 1,400 degree at kayang umabot ng 1,600 degree. Hindi ko alam ang kapasidad nito sa 55 libra, di ko maisip na ganun ito kalaki. Pero alam mo, ibinabalik na naman tayo niyan sa aligasyon ng pagputol-putol ng katawan o posibleng pagputol-putol ng katawan. Kung gagawin mong itapon ang isang bangkay sa ganong paraan, napakasamang bagay isipin pero mukhang may nag-iisip na gawin ito. Yan ang nakakaintrigang bahagi dahil nung sinimulan namin ang kaso, may tanong kung bakit iniwan ang bangkay sa Tesla. Maaaring, alam mo na, may taong nag-iisip pa kung ano ang susunod na gagawin sa bangkay, nataranta sila, o sinadya talagang iwan doon para mapagbintangan si David. Tama ba? Iniisip namin na posibleng ganun nga. Pero kung iniwan ang bangkay sa kotse at ngayon iniisip mo pa ang pagbili ng incinerator, parang sobrang pabaya at magulo ang ginawa nila. Ibig kong sabihin, bumibili ka ng isang bagay na ipapadeliver para posibleng gamitin sa pagtatapon ng bangkay. Yun ang paratang o isa sa mga paratang hindi pa tiyak. Pero kung totoo nga yun, napakasama ng pagpaplano niyan sa iba't ibang aspeto. Sa tingin ko, kahit paano namatay si Celeste, hindi iyon isang bagay na maayos na naplano o pinag-isipan. At inaasahan ko na kung may grupo ng mga tao na wala namang malalalim o komplikadong kriminal na kasaysayan at naharap sila sa isang patay na katawan, anuman ang sitwasyon, malamang na mag-panic talaga sila. At alam mo, sa kabila ng lahat ng napapanood natin sa telebisyon at pelikula, karamihan sa mga gumagawa ng krimen ay hindi naman talaga ganoon kasopistikado. Hindi ito, alam mo na, parang sa Ocean's 11 na klase ng mga master criminal na operasyon. Ito ay tao na napapasok sa mga situation na lampas na sa kanilang kakayahan, may mga nangyayaring hindi nila inaasahan at nawawala sa control ang mga bagay kaya sila ay nagpapanik. At marami sa mga pangyayari sa kasong ito ay tila nagpapahiwatig niyon. At kung totoo na hindi ginamit ang burn cage na ito ay naiwan sa packaging, kung may bumili nito para sa layunin, sabihin na nating itapon ang katawan ni Celeste, nagbibigay ito ng ideya tungkol sa pag-iisip ng isang tao at kung ano ang kaya nilang gawin. Na nagpapaisip din sa akin, ito ba ang unang pagtatangka na itapon ang kanyang katawan? Kung may taong handang sunugin ang sarili, wala naman tayong malinaw na ebidensya tungkol dito. Ibig kong sabihin, kung pagbabasehan natin ang ulat na ito mula kay Steve Fisher, sandali, inaakala lang natin. Hindi ba nito binibigyan ka ng palatandaan kung ano ang maaring naging kalagayan ng katawan ni Celeste? Nagpapakomplikado ito dahil hindi natin alam ang sanhi, paraan ng pagkamatay at detalye tungkol sa kanyang katawan. Pero mali ba akong sabihin na kung gustong gawin ng isang tao yon, ito ba ang una nilang pagtatangkang magtapon ng bangkay? May ideya ka ba kung ano pa ang maaaring nangyari sa katawan ni Celeste? Well, nagbanggit ka ng ilang mga tanong. Ibig kong sabihin, lahat ng bagay tungkol sa mga pangyayari sa pagkakadiskubre sa katawan ng kawawang si Celeste ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi masyadong napagplanuhan at isang gawaing hindi natapos. Tungkol naman sa burn cage, mahirap malaman kung kailan sa kabuuan ng lahat ng ito nabili ang bagay na ito. Ito ba ang unang plano para itapon ang kanyang katawan?
At sa hindi malamang dahilan, nagkaroon ng Plan B na kinasasangkutan ng paglalagay nito sa trunk ng kotse? May tao bang kailangang maglipat ng katawan mula trunk papuntang burn cage? At ano ang dahilan kung bakit hindi ito nagawa o piniling hindi gawin? Marami tayong maaring pag-isipan o pagdudahan dito. Sa tingin ko, ang pinakamahalagang punto dito ay may isa o higit pang tao, marahil walang karanasan sa kriminal na gawain, ang nataranta at nagplano ng isa o higit pang mga plano na wala namang natapos o naisa katuparan sa huli. Mhm. Ang nagpapakomplika dito, gaya ng nabanggit ko, ay ang selyo sa mga record ng medical examiner. Sa karanasan mo, hindi ko alam kung nagkaroon tayo ng pagkakataon na pag-usapan ito. Nakakaintriga talaga ang nangyayari sa pagitan ng medical examiner at LA Police Department. Nakakaintriga ito at kakaiba. Ang opisina ng coroner ng LA ay nakikipagtrabaho sa mahigit 40 ahensya sa buong Greater LA County area, pero napakalapit ng ugnayan nila sa LA Police Department. At lalo na sa robbery homicide, alam mo, madalas magreklamo ang mga defense attorney na masyadong malapit ang pagtutulungan ng mga homicide detective at ng coroner. Nakadalo ako ng autopsy kung saan kasama ko ang medical examiner at sabay naming sinusuri ang ebidensya habang tinatalakay ang posibleng nangyari. Kapag ang tao ay may mabuting hangarin, nagkakaroon ng tamang information at magagandang investigasyon. Magkasangga talaga sila at bagamat hindi ito totoo saan man, totoo ito sa Los Angeles, lalo na para sa mga biyasang eksperto ng robbery homicide ng LA Police Department. Kaya para sa kanila na maglabas ng salungat na pahayag o sa tanggapan ng coroner ng Los Angeles na sabihin gusto naming sabihin pero hindi namin magawa, tapos lalabas ang LA Police Department at sasabihin na ang impormasyong posibleng galing sa coroner ay hindi totoo. Hindi ko pa yun nakita noon. Ito ay mga taong talagang magkakalapit ang trabaho sa isa't isa sa mga sensitibong kaso at kadalasan ay may malaking tiwala at cooperation. Oo, sinabi no ng punong medikal na taga-Suri na layunin ng departamento ang transparency sa komunidad sa pagbibigay ng impormasyon sa mga kaso para mapalakas ang kakayahan ng tao na gumawa ng mga desisyong makapagliligtas buhay. Mula nang maging pinuno ng departamento, nagsikap akong alisin ang gawain ng paglalagay ng security hold sa mga kaso ng medikal na taga-Suri base lang sa kahilingan ng mga pulis. Ang gawain ng security hold ay halos hindi naririnig sa ibang mga county at hindi pa napatunayang nakakatulong sa resulta ng legal na sistema. Nakatuon kami sa tapat na paglilingkod sa komunidad. Hindi kami pinapayagan ng batas hanggat may utos pa ang korte sa kasong ito. Naiintindihan ko ang posisyon ng LA Police Department. Ayaw nilang maapektuhan ang investigasyon at gusto nilang maging maingat sa impormasyon. May dalawa akong tanong sa'yo. Isa. Sa tingin mo ba, tiyak nang alam ng opisina ng medical examiner ang sanhi at paraan ng pagkamatay ni Celeste? Ano ang pangunahing ikinababahala ng LA Police Department sa paglabas ng impormasyon? Kaya maraming bagay dito na talagang nakakalito at kakaiba para sa akin. Una sa lahat, masasabi ko na malamang alam na ng opisina ng medical na eksaminador ng Los Angeles ang lahat ng malalaman nila. Mahigit 3 buwan na mula nang natagpuan ang mga labi ni Celeste. Hindi ko maisip na may pagsusuri o proseso na hindi pa nagagawa sa ngayon at na wala pang resulta na bumalik. Hindi ko alam kung ano ang alam nila pero natatakot ako o baka alam na nila ang lahat. Pangunahing alalahanin ng LA Police Department ang paglabas ng impormasyong makakasira sa investigasyon, lalo na't wala pang naaaresto o nasasampahan ng kaso. Gayunpaman, nakakapagtaka rin para sa akin na kung ang concern nila ay ang proteksyon ng impormasyon at integridad ng kanilang investigasyon, bakit magkakaroon gaya ng naiulat ng isang investigative grand jury na ginaganap ngayon? Dahil kapag pinapasok mo ang mga tao sa isang investigative grand jury at tinatanong sila, pagkatapos ng pagtatanong ay lalabas sila at kukonsulta sa kanilang abogado. At ngayon, may dalawa ka ng tao na kahit papaano ay may ideya na tungkol sa investigasyon at kung marami kang pinapatawag sa grand jury, madalas ay magkakaroon ng common defense agreement sa kanila kung saan lahat ng tinanong at lahat ng kanilang mga abogado ay nag-uusap-usap. Kaya kahit sa mga taong posibleng kasuhan o tawagin bilang mga saksi sa kasong ito, maraming impormasyon ang posibleng lumalabas dahil lang sa proseso ng grand jury. Sinabi sa akin na bukod sa pagpapakita ng ebidensya, paglalabas ng subpoena at pagkuha ng dagdag na ebidensya, isa sa mga benepisyo ng investigative grand jury dito ay sa pagkakaalam ko, hindi pa pwedeng maglabas ng indictment ang grand jury na ito. Kailangan pa itong dalhin sa isa pang grand jury. Pero isa sa mga benepisyo ay pwede mong maitala ang testimonya ng mga saksi at sa hinaharap na kaso,
pwede mo silang harapin gamit yon. Sabi mo ito sa grand jury, itinatala namin ang testimonya mo bilang saksi sa hinaharap, lalo na kung komplikado o high profile ang kaso. At may ulat mula sa TMZ tungkol sa kung sino, maaring alam mo na kung sino ang maaring lumitaw sa korte na iyon, na maaring magpalala rin ng sitwasyon. Pero sabihin mo sa akin kung ano sa tingin mo ang magiging benepisyo. Ang benepisyo ng investigative grand jury ay kaya nilang pilitin ang paglabas ng ebidensya tulad ng pisikal na ebidensya, dokumento, record o testimonya. At iyon, gaya ng sinabi mo, ay maaring magpatibay ng mga pahayag ng mga tao, maaring may kasamang mga kasunduan ng immunity at proffers kung saan ang mga tao ay nakikipagtulungan. Napag-usapan natin dati na maaring may sliding scale ng pananagutan dito kung saan sinusubukan nilang kumbinsihin ang mas hindi responsable laban sa mas responsable. Ang grand jury ay isa sa mga paraan para gawin ito. Kadalasan sa typical na investigation criminal, ang pag-lock ng mga tao sa pahayag at pagkuha ng ebidensya ay trabaho ng pulisya. Ini-interview nila ang mga tao, nagsisilbi ng search warrants, at kinukuha ang impormasyon sa ganitong paraan. Kaya, hindi nila mapilit ang mga tao magsalita sa panunumpa, pero madalas magaling silang magpasalita ng iba. At kaya, yung katotohanang mayroong ayon sa ulat, isang investigative grand jury ay nagpapahiwatig na may ebidensya, maaring dokumentaryo o testimonya na kailangan ng district attorney na hindi nakuha ng pulisya. At sa totoo lang, para lang malinaw, kung may issue, kung may indictment na ibinaba at may inaresto, malalaman ba agad ng publiko, ng pamilya ni Celeste, ang bawat detalye? Maiintindihan ba natin ang nangyari kay Celeste pagdating ng araw na yon? Depende talaga yon kung paano magpapasya ang opisina ng district attorney na ilabas ang indictment. Ang indictment ay maaaring isang napakaikli na dokumento na naglalahad lang ng mga kaso at mga taong kinasuhan o maaari rin itong tinatawag nilang speaking indictment. Karaniwan ito sa federal na antas kung saan maraming ebidensya ang inilalagay sa indictment. Kapag may na-indict na, magsisimula ang discovery process kung saan ibinubunyag ng prosekusyon halos lahat ng nalalaman nila sa depensa. Kadalasan inilalabas ng depensa ang mga bagay lalo na yung mga sa tingin nila ay makakatulong sa kanilang kliyente. Hindi maglalabas ng ebidensya ang district attorney sa publiko bago magsimula ang kaso sa korte. Mahigit pa sa nakasaad sa indictment. Pasensya na. Oh, hindi. Sige, interesante ito. Titingnan natin ang kalalabasan. Sa ngayon, si Steve Fisher lang ang nakikita kong nagsasalita tungkol sa incinerator na ito at ang posibleng connection nito sa kasong ito. Sige, bantayan mo ito. Matt Irvine, salamat, pinahahalagahan ko. Salamat, Jesse. At iyan lang muna ang meron kami para sa inyo ngayon dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan mang podcast platform. Sundan ako sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber. Hanggang sa muli.